Sa hapong ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po, dako tayo sa mensahe ng Panginoon ngayong hapon. No, ngayong buwan, pinag-uusapan natin yung series tungkol, ano ang series natin this June? Jesus is better. Now, for the past week, sinasagot natin through our lessons yung tanong na bakit pinakamahalaga si Jesus sa anumang bagay na ino-offer sa atin ng mundong ito. Noong unang Sunday with Pastor Brian, sinabi natin that Jesus is better than, re-review lang tayo parang sa classroom. Jesus is better than success. Na masigit ang Panginoong Jesus sa anumang tagumpay na mararanasan natin dito sa mundo, no, na lahat ng achievements na meron tayo ay walang halaga kumpara sa pagkakakilala natin sa Panginoong Jesus. Nabanggit din doon na hindi tayo maliligtas ng mga bagay na to, no, dahil yung ating mga earthly achievements, katulad ng matataas na grades, no, trophies, recognitions, and even our careers are all temporary. Na lahat ng yon pansamantala lang. And last Sunday, with Kuya Franz naman, sinabi natin that Jesus is better than popularity. Binanggit sa passage natin last week na marami naman ang may gustong sumunod, no, kay Jesus. Pero these people, the very same people, gusto rin nila yung acceptance mula sa ibang tao. Na bukod sa approval ng Panginoong Jesus, mas desire nila yung approval ng ibang tao. At dahil doon, nagkakaroon tuloy ng sinasabi natin competition between popularity and faithfulness. And isa pang takeaway natin, no, from that lesson is that Christ's approval matters most. No, kung maalala natin, yun ata yung last point. No, na dapat maging matapang tayo sa rejection from other people. And let us desire na sa season po ng buhay natin, mas nangingibabaw yung pagnanais natin na ma-please ang Panginoong Jesus. Whether you are a student, no, or isa kang young adult na working na. Let us choose to please God. Sabi mo nga sa katabi mo, let us choose to please God. O yung mas malakas naman. Let us choose to please God. Piliin natin laging mapapurihan na ma-please ang ating Panginoon. Sige, for this afternoon, pag-usapan natin yung pangatlong lesson for this series. Pero bago natin simula, kasi parang wala kayong energy. Ano muna tayo, magkaroon ulit tayo ng icebreaker muna. Alam niyo ba yung game na Would You Rather? Alam niyo? Would you rather? May ibabanggitin lang akong dalawang options. Tapos pipili lang kayo kung ano yung mas gusto nyo. Kayo mas preferred nyo. Meron dyang nakalagay na A or B. Para hindi tayo magulo, ano na lang. Pag A yung sagot nyo, tatayo na lang kayo. Tatayo. Pero kapag B, upo. Malinaw po? Pag A, tatayo. Pag B, upo. Kasama po lahat mga ate, kuya. Walang price to Sige po. Sige, number 1, Kuya Sean, pa-flash. Sabi dyan, would you rather have A, unlimited Wi-Fi or unlimited food? Would you rather have unlimited Wi-Fi or unlimited food? 1, 2, 3, go. Wala, puro food. Okay, kasi bakit food? Kasi ikabubuhay natin, you know. Okay, number 2. Would you rather sing or dance? Would you rather sing or dance? Yan, may sample dyan. Tayo kung sino yung sing. Sing or dance. Ayan. Mas maraming dancer pala dito. Alam na. Okay? Okay, salamat po. Pangatlo naman, pangatlo. Would you rather sleep on the floor
or take cold showers? A or B? Sleep on the floor or take cold showers? Or nga or. Sleep on the floor. Sa panahon ngayon, anong mas pipiliin mo? Cold showers, di ba? Pero, sige, yun yung yun yung choice nyo. Okay, number 4. Would you rather eat the same meal every day? Ay, kulang yan. Or never eat your favorite food again? Ayan na, si Ate G lang yun sa A. Eat the same meal every day. Ako din, A ako dyan. A, no? Para matikman pa natin yung gusto nating pagkain. Okay, number 5. Would you rather lose your phone or lose your wallet? Wala namang pera yun. Wala namang laman eh. Wallet na lang. Okay. Si G, phone. Phone ka? Bakit? Maraming pera. Number 6. Would you rather wake up early or stay up late? Ako din A. Ako din. Wake up early. Yan, mga nagpupuyat kayo. Mga nagpupuyat. Okay. Number 7. Would you rather have no exam or no homework? No homework. Ay, no homework. Ako din, no homework. Mas maraming no homework. Yung iba hindi talaga natayo. No. Tatanungin ko kami yung mga nakaupo. Sige, number 8. Would you rather be the smartest student or the funniest student? Tumayo na si Vlad. Smartest or the funniest? Yan. Ako din smartest. Gusto ko. Sige po, number 9. Last 2. Would you rather use TikTok or Facebook? Ay, TikTok. Daming TikTokers dito. Ako din, wala ako. Facebook lang yung app ko eh. Okay, thank you. Number 10, last one. Would you rather ride the tallest roller coaster or go skydiving? Ay, skydiving. Ako din feeling ko skydiving. Mas mabilis akong bababa. Lakas Liza. Okay, yan. Maraming salamat po sa pag-participate sa ating icebreaker. Ano pong napansin nyo sa mga options natin? Ano pong napansin natin? Yung isa, mas kaya nating gawin. Diba? Yung isa siguro, kaya pa rin naman nating gawin. Pero ang difference lang, mas pinili natin yung isa kasi komportable tayo doon. Tama? Ay, hindi. Tama? Kasi mas comfortable tayo doon. Sa lesson natin ngayong hapon, i-challenge tayo ng Lord. I-challenge ng Lord yung comfortability natin when it comes sa paglilingkod and sa relationship natin sa Panginoon. So ngayong hapon ang pag-uusapan natin ay pakibasa nga po yung nasa screen. Jesus is better than comfort. Sa Tagalog, mas higit si Jesus sa kaginhawaan na nararanasan natin at sa posible pa nating maranasan. Sabi, naturally daw, most people are seeking comfort. Okay? Most people are seeking comfort. Naghahanap tayo ng mga bagay kung saan magiging maginhawa yung pakiramdam natin o magiging komportable tayo o kung saan mas convenient para sa atin yung isang sitwasyon. At bilang mga kabataan, mas madalas iniisip din natin yung mga goals natin, yung friendships na meron tayo sa iba, yung pag-aaral, and even yung magiging future career natin. Including yung buhay na gusto nating maranasan sa hinaharap. Alam niyo, wala pong masama sa pag-iisip o pagde-desire sa mga bagay na yon. Kaya lang nagkakaroon tayo ng problema sa bagay na to kapag inaalaw natin or inalaw natin na yung comfort ay mas maging mahalaga na kaysa sa commitment natin sa Panginoon. Sabi, problems arise when our comfort becomes more important than our commitment to Jesus.
Sa passage natin ngayon, makikita natin na may na-encounter ang Panginoong Jesus na tatlong tao na nag-express ng kanilang desire na sumunod sa Kanya. No, tignan natin kung ano ang naging response sa kanila ng Panginoon at kung ano yung nire-reveal ng in-express nilang desire sa Panginoon. Kung may mga Bible tayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Magsabi po ng amen pag andyan na. Sige po, basahin natin. Verse 57. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." Verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." No, dito po sa binasa natin, nakita natin yung response ni Jesus doon sa mga taong nag-express ng kanilang desire to follow Him. Pero mapapansin din natin na meron silang mga reservation sa pagsunod nila sa Panginoon. Merong nagsabi na, "Susunod ako pero ipapalibing ko muna yung tatay ko." No, yung isa naman, susunod siya pero magpapaalam muna siya sa pamilya niya. No, anong napansin natin? Puro may pero. Puro may pero. And same sa panahon natin. May mga taong sumusunod naman sa Lord pero maraming pero. No, maraming, kaso lang Lord. Sa passage na binasa natin, tinuturo sa atin kung ano ba yung tunay na pagsunod o yung tunay na pagpapadisciple sa Panginoong Jesus. No, hindi sapat na may good intention lang tayo or may emotional excitement lang tayo. Bilang mga kabataan, dapat malinaw sa atin na ang pagsunod sa Panginoong Jesus requires sacrifice. Kailangan natin ng commitment and willingness, no, na unahin siya above our personal comfort, convenience, and even sa mga sarili nating plano. Dahil tandaan natin na never pinangako ng Panginoon na magiging madali na yung pagsunod sa Kanya. Pero sabi, one thing is for sure, worth it ang pagsunod sa Panginoon. Sa pag-aaral po natin ng scripture natin, let us take the time na i-examine yung sarili natin. Now, while listening, isipin natin yung mga questions na to, yung nasa screen. Pabasa nga po ako. Sabi dyan, willing lang ba akong sumunod sa Panginoon kapag komportable ako sa pinapagawa sa akin? O ready ba akong magtiwala at sumunod sa Panginoon kahit alam kong may cost o may kapalit yung magiging pagsunod ko sa Kanya? Now, there are 3 points yung gustong ituro sa atin ng Panginoon ngayong hapon. Tungkol po sa pagpili at pagsunod natin sa Kanya. Sige po, number 1 point, sabi dyan, Jesus never hid the cost. Hindi niya itinago yung kapalit o yung kabayaran sa isang taong pinipiling sumunod sa Kanya. Hindi karakter ng Lord ang manlinlang. Tama? Hindi niya karakter yung mag-deceive ng tao. Kaya hindi niya tayo hahayaan na isipin natin at maniwala tayo na madali yung pagsunod sa Kanya.
Sa verses 57 and 58, sabi doon ng unang lalaki, "Susunod ako sa iyo saan ka man magpunta." Pero ang sagot sa kanya ni Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan." No, anong ibig sabihin nito? Kasi medyo malalim siya. Dito pinapaliwanag ni Jesus sa taong kausap niya na ang pagiging alagad ng Panginoon ay hindi easy-easy lang na bagay. Hindi siya madali. Dahil kung i-consider natin yung sarili po natin bilang mga alagad ng Panginoon, dapat naunawaan natin na involved dito yung pagsasakripisyo. At most of the time, nagre-require to na i-give up natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng security, personal convenience, and comfort. Sabi ang Panginoong Jesus, iba yung leadership style niya. No, unlike sa mundo, may mga tao, especially mga leaders, kapag may mga tao silang gustong akayin o kunin para i-under sa authority nila, madalas ang pinapresent lang nila or ina-emphasize lang nila sa mga tao na yun, yung mga benefits na makukuha nila pag nagpa-under sa kanila yung mga tao. Pero ang Panginoon naging honest siya, no, sa cost o dun sa kabayaran ng pagiging isang alagad. Dahil alam niya na ang isang genuine commitment ay hindi pwedeng mabuild sa mga false expectations. Following Christ may mean facing rejections, pagtitiis sa mga pagsubok, paggawa ng mga mahihirap na desisyon. At higit sa lahat yung pagsuko ng mga kagustuhan natin, no, para sundin yung kalooban ng Diyos. At bilang mga kabataang Kristiyano, no, paano naman natin mapapakita sa buhay natin yung halaga ng pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo? Kung tunay tayong naniniwala na tayo po ay mga tagasunod ng Panginoon, na maraming paraan, and I believe i-expose tayo ng Panginoon sa mga bagay na to. Sabi dyan, una, makikita yun sa paninindigan natin sa salita ng Diyos. Standing firm in biblical convictions when others disagree. Maninindigan tayo sa salita ng Diyos. Tandaan natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay sasang-ayunan tayo ng mga tao na sa paligid natin in terms sa paniniwala sa Biblia o sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabihin na natin na madaling sumunod sa karamihan na para maiwasan lang yung hindi pagkakaintindihan or pagtatalo. Pero sabi ang totoong alagad ng Panginoon, naninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. No, kahit pa yung iba ay hindi naniniwala. And worst experience, mapapersecute pa tayo, makukutsa tayo. Tandaan natin na mas mabuting piliin na maging tapat sa Panginoon kaysa sumunod sa opinyon o sa sinasabi ng ibang tao o sa sinasabi ng mas nakakarami. Pangalawa, sabi dyan, choosing godliness over popularity. No, pagpili sa kabanalan. Maraming kabataan ngayon yung masyadong friendly. Marami sa ating masyadong friendly dito. Na nagde-desire na matanggap sila at magustuhan sila ng kapwa nila kabataan. Pero alam nyo, may danger pag ganun yung intention natin. Minsan kasi yung ganong bagay pwedeng mag-lead sa mga gawain na hindi pleasing sa Panginoon. Example, in-invite ka sa isang party ng kaibigan mo, no, kung saan may mga gawain na alam mong hindi naman makakalugod sa Panginoon. Pero dahil desire mo at gusto mong piliin na mamuhay sa kabanalan, automatic hindi ka sasama. Wala nang pagdadalawang isip. No, kahit pa sabihin nila na ang KJ naman ito, ang KJ naman ni Sean. O kaya, after nun, pag gano'n na yung thinking nila sa atin, iiwasan na nila tayo. Tandaan po natin na ang kabanalan ay yung pagpili na gawin ang tama
kahit anong sabihin ng ibang tao. At kahit hindi tayo mag-fit in sa ginagawa nila. Ang mahalaga, sa bawat ginagawa natin, nabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Pangatlong bagay, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng priority sa Panginoon. No, higit sa mga bagay na pansarili, katulad po ng mga ambitions natin at mga pangarap. Pero hindi ko po sinasabi na masama yung mangarap. No, hindi masamang mangarap. Nire-remind lang tayo nito na lagi nating unahin kung ano ang kalooban sa atin ng Diyos. Na dapat hindi na laging ang tanong natin sa sarili natin kung ano yung gusto ko. No, hindi na yun yung tanong natin. Dapat ang tanong na natin, ano bang gusto ng Diyos para sa akin? Isang common example nito, yung pag nasa sitwasyon ka na kailangan mong mamili, na between sa bagay na gusto mong gawin at sa pagkakataong makapaglingkod sa Diyos o kaya pagkakataon na makadalo ka sa gawain. Though gusto mong piliin yung plano mo, kunyari kakain kayo sa labas, may alis kayo ng mga friends mo, kahit gusto mo yung piliin. Pero dahil malinaw sa'yo na isa kang lingkod ng Diyos, mas bibigyan mo ng priority yung makapaglingkod at dumalo sa gawain ng Panginoon. Dahil alam mong siyang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Kasi nandito tayo. Mas pinili natin ang Panginoon. Number 2 point, sabi dyan, comfort can become an idol. Comfort can become an idol. Sabi yung kaginhawaan daw ay pwedeng maging Diyos-Diyosan ng isang tao. Pag sinabing comfort, ito yung ease, na yung convenience at pleasure na nararanasan natin. Nawang tanong sa paanong paraan nagiging idol ang comfort sa buhay natin. Sabi dito, remember that comfort itself is not a sin. Hindi siya kasalanan. Hindi kasalanan ng comfort. In fact, ang Diyos, binibless pa tayo ng mga bagay na na-enjoy natin. Sinasabi lang dito na ang comfort or kaginhawaan ay nagiging Diyos-Diyosan kapag ito po ay mas binibigyan na natin ng halaga kesa sa pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Yung idol o yung Diyos-Diyosan, naunawaan po ba natin yon? Pag sinabi nating Diyos-Diyosan or idol, ito yung anything na umaagaw sa dapat na lugar ng Diyos sa puso natin. At minsan, sabi, ang pinakamalaking hadlang daw po sa pagsunod natin sa Panginoon ay yung mga bagay na pinapalit, inuuna, at mas pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos. At isa na po dito yung ating comfort. Sa mga sumunod na verses, makikita natin na challenge ni Jesus yung 3 lalaki na nagsabing gusto nilang sumunod sa Kanya. Pero nung nakita nila na dapat may sakripisyo silang gawin, anong nangyari? Nag-alinlangan na sila. Dalawang isip na. Their responses revealed na gusto lang nilang sumunod kay Jesus on their own terms, no, kaysa mag-surrender doon sa kanilang calling. At sa pamamagitan nito, makikita natin na in-expose ni Jesus yung danger of allowing personal comfort and convenience na diktahan yung commitment ng isang tao sa Panginoon. For young people today, no, comfort can become an idol kapag ina-avoid nating mag-serve sa Panginoon. No, sa kadahilan ng hindi tayo komportable sa ginagawa natin. Nagiging idol ang comfortability kapag nananatili tayong tahimik about our faith. Kasi ayaw nating makriticize o ayaw nating mahusgahan ng mga kaibigan natin. O kaya naman sa pagpili natin sa mga libangan natin o sa mga bagay na nakakapag-entertain sa atin kaysa sa oras na dapat ini-spend natin kasama ang Diyos. Tandaan po natin na kapag ang comfort ay naging highest priority natin sa buhay, nakikipag-compete po ito with our devotion sa Panginoong Jesus.
Ano po ulit yung number 1 point natin? Jesus never hid the cause. Number 2, comfort can become an idol. And last one, number 3, third and last point natin is that Christ is worth any sacrifice. Ang Panginoong Jesus ay karapat-dapat sa anumang pagsasakripisyo. Kanina pa natin paulit-ulit na sinasabi na ang pagsunod sa Panginoon involves sacrifice. Now, we may have to give up certain comforts, opportunities, relationships man, or personal desire para sundin ang Panginoon. And at times, yung mga sacrifices na to can feel difficult and costly. However, isang bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayong hapon, na anumang bagay ang nawala sa atin, alang-alang sa Panginoon, ay temporary lang. While yung reward po sa pagsunod natin sa Kanya ay pangwalang hanggan. Sabi, any loss we experience for His sake is temporary, while the rewards of following Him are eternal. Sa verse 62, sinabi ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ine-emphasize dito ng Panginoon yung tinatawag nating wholehearted commitment o yung kahalagahan ng buong pusong pagsunod sa Panginoon. Dahil yung tao daw na tunay na nagdesisyon at sumunod sa Panginoon, yung paningin niya wala na doon sa mga bagay na iniwan niya. Instead, focus na siya sa purpose sa kanya ng Panginoon at sa gantimpala na nag-aabang sa kanya. This world may encourage us na habulin yung immediate comfort and satisfaction. But Jesus calls us na i-invest yung ating mga buhay sa mga bagay na may eternal value. At tandaan natin na anumang bagay ang isuko natin sa Panginoon ay hindi maiko-compare sa joy na makilala natin siya at makapaglingkod sa Kanya. At bilang mga kabataan, anong mga bagay yung pwede nating gawin as application for point number 3? Una, katulad ng sinabi ko kanina, manindigan tayo sa tama, sa katotohanan. At saan po natin matatagpuan yung katotohanan? Sa Bible, sa salita po ng Diyos. Pangalawa, paglalaan ng oras para sa Panginoon. Tulad ng ginagawa po natin ngayon, pagdalo ng gawain, pananalangin, pag-aaral po ng Biblia at paglilingkod. And pangatlo, pagpili na sumunod sa Diyos kesa po sa personal na kagustuhan natin. Yung mga bagay na binanggit natin may sound costly, na mabigat, pero ito ang sigurado. Yung bagay na yun, for sure, magdudulot yun sa bawat isa sa atin ng spiritual na paglago, ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. At mararanasan natin yung eternal reward na nag-outweigh po sa mga temporary losses natin. In conclusion, sa pagtatapos natin, sabi dyan, following Jesus is not always easy, but, ano daw po, it is always worth it. Following Jesus is not always easy, but it is always worth it. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi laging madali dahil nangangailangan ito ng totoong commitment and sacrifices. Sabi pa dyan, comfort must never take priority over our obedience to Christ. Na kahit na mawalan tayo ng temporary comfort na para sa Panginoon, yung gantimpala naman na matatanggap natin mula sa Diyos is far greater. At ito po ay pangwalang hanggan. Let us remember that Jesus is better than anything. Mabuti siya sa kahit anumang bagay na maaaring i-offer or maaari nating isuko, isurrender sa mundong ito. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po
sa hapong ito, sa oras, Lord, na pagsama po sa amin, Panginoon, sa oras na to, sa pag-aaral po ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay po namin naunawaan yung kahalagahan ng pagsunod at pagiging lingkod mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na yung mga bagay na tinuro mo sa amin, O God, ay maalala po namin hanggang sa pagtanda namin, Panginoon. Hindi po maiwan sa kwartong ito, Lord, yung mga bagay na tinuro mo. Siguro, Lord, yung iba sa amin, hindi pa po ganun masyadong maunawaan dahil iniisip po namin na wala pa naman ako sa ministry, hindi pa naman ako naglilingkod. Pero Lord, bilang isang anak mo, kami po ay tinawag mo na maglingkod sa iyo, Panginoon. And kahit wala po kaming ginagawa or task dito sa church, Panginoon, outside the church, Panginoon, meron po kayong binigay na tungkulin sa amin. At yun po, Panginoon, ay ang magbahagi ng salita mo. And we pray na faithfully magawa po namin yung bagay na ito bilang paglilingkod po namin sa iyo, O God. Maraming salamat po, and samahan mo kami, Panginoon, sa aming journey, sa aming paglakad sa iyo, Panginoon. Maging sa aming groupings, Panginoon, paunawa mo pa po sa amin yung mga bagay na ito, Panginoon. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, may isang question lang po tayo for our groupings. Sabi dyan, anong bagay yung sa tingin mong hinihingi na sa iyo ng Panginoon pero hindi mo kayang bitawan? And yung pangalawa, let's pray for one another. Before po tayo mag-groupings, gusto ko lang pong mag-thank you dun sa mga nag-volunteer sa BBS last time. Si Yen, si Iya, sino pa ba yun? Si Johan. Si Johan naghiwa kasi Hindi lang natin siya dito nakita, pero tumutulong yan sa pagluto. Ayun. And last time kasi na-treat na sila. And gusto namin ngayong i-acknowledge yung mga kabataan na nandito nung preparation. Si Allison lang kasi nandito. Apat sila. Si Allison, si Mark, si Lucas, at saka si Ezra. Yan. Lala, may something lang ako sa'yo. Si Allison, yung sa tatlo, forfeited na. De joke. Ano yon sa next time. Okay, maraming salamat sa tulong nyo and sana next time ulit. Okay, sige po, punta na po tayo sa ating mga groupings.